Diba? Nakita mo lang yung class mo sa church, may kausap na iba, ayaw mo na rin. Ibang tipong na para tayo mga nagiging balat, sibuyas. O kaya yung puno ng papaya, pag tinusok mo, lumuluha agad, may puting dakta na lumalabas. O mga Kristiyanong tampurism. Diba? Hindi na nabisita ni pastor, hindi na napunta ni pastor, hindi nabati ni pastor, hindi nabati ng kapwa workers, ayaw na. Sa buhay Kristiyano, importante yung immovable. Hindi ka basta-basta give up. Sapagkat sinabi ng Biblia sa John chapter 8, verse 33, ang sabi doon, in this world you have tribulation, but do not worry, I overcome the world. Marami talaga tayong pagdadaan ng iba't ibang klase ng pagsubok. To the point na parang gusto mo nang sumuko o umayaw. Kaya sabi ng Lord, sabi nga ni Pablo, huwag kayong basta sumuko sapagkat alam naman ninyo yung ginagawa sa Panginoon na hindi nababago wala. At simpleng bagay na ginawa mo, nagwalis ka sa simbahan, simpleng bagay na pumunta ka para sa Panginoon, hindi nabaluwala yun. Pogi points yun. Counted yun. Diba? Tayo minsan sabi natin, gagawin ito, pogi points. Kaya Lord, anything na ginawa mo sa Kanya na may pagmamahal, na walang pagre-reklamo, counted kay Lord yun at hindi yun nabaluwala. At i-reward ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang gusto lang niya, immovable. Huwag kang basta matinag. Amen po ba? Hindi ko alam, for almost 3 months, kumusta ang buhay ng mga Kristiyano. Walang simba-simba. Diba? Hindi natin alam. Mayroon pa ba nagbabasa ng Biblia? May nananalangin pa ba? Excited pa ba na magkaroon ng gawain muli? Ako, yun naman yung inaantay ko eh. Kaya nung tinext ko ngayon mga taga-30, natin ko na naman excited. Opo, Pastor, gusto na namin. Kaso nga lang, wala akong narinig na gusto eh. Ang sagot kagad, huwag na muna. Kasi ano pa eh, GCQ pa tayo. Wala akong narinig na yung desire nila na, Pastor, gusto namin, sino bang hindi? Diba? Gustong-gusto na namin. Pero manalangin tayo, Pastor. Kasi sagot agad eh, huwag na lang muna. Kasi ganito, kasi gano'n, ang daming kapatwiran ulit. Marami silang dahilan. Kung may punto man yun, pero yung marinig mo lang, opo, Pastor, gusto na namin. Yun nga lang sa kapanahonan natin. Pero, yun nga eh, para bang hindi ko lang for almost 3 months, kumusta na ang mga kapatiran. Bali sana kung meron laging kagaya ng Dorpit, ang tawag doon, ay, talagang palagi tayong napapanood. Kung sa ating mga kapatid, hindi rin natin ang monitor, kumusta. Diba? Pero puri ng Diyos, ano man ang sitwasyon, hindi tayo basta matutunan. Number 3, Proverbs, Matthew, Matthew chapter 1, verse 35. Mark 1:35. Okay na kaya ito. Mark 1:35. Marcos 1:35. Natin ang Marcos 1:35. Natin ito na nakalagay sa 1:35. And in the morning, rising up, a great while before day, he went out and departed into the solitary place, and there prayed. At nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi, at lumabas sa kapasang dahong ilang at dooy nanalangin. Number 1, vigilant. Number 2, immovable. Number 3, sabi ko doon, pinakamagandang naging halimbawa ang Panginoon na narito siya sa lupa at naging ministeryo siya. Sa mismo, pag sinabing madaling araw, hindi ito yung maliwanag. Takip sili, nag-aagaw yung dilim at liwanag. Early in the morning, sabi nga, dawn ang tawag nila, dawn. Sabihin, nagigising ng Panginoon siya pumupunta sa ilang na lugar yung wala makaka-store siya ay nananalangin. Number 3, if you want to be victorious, come to God in prayer once a month. Tama ba? Hello? Come to God in prayer once a month. Tama ba? Hindi ba once a month? O once a week? Every day.
Come to God in prayer daily. Tama sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin walang patid. When I say walang patid, hindi ito 24 hours na nandun ko lang sa kwarto at nananalangin. When I say walang patid, hindi sumasala sa panalangin. Tatanungin tayo dyan ng mga Muslim. Ang mga Muslim, grabe. Pag oras ng kanilang panalangin, kita mo nga yung pinakikita sa COVID. Di ba? Kung pwede lang, andito, ang talaga naman, andito yung pasyente, didala-dala silang carpet, parang carpet. Tawagin nga nila yun, yung sala-sala nila, lumulubod at nananalangin. At talagang, pag oras ng panalangin, kahit anong ginagawa, hinihinto para makapanalangin. Tayo, walang oras ng panalangin, kaya wala rin oras sa panalangin. Diba? Sila meron niya, kaya pala tumutunog eh, no? Hindi na maririnig ka ganyan. Ibig sabihin pala no, nagdadasal na sila. At 3 beses mong maririnig sa maghapon. Anong oras? 6:36, hindi 6:66. Ang mayroon pag 6:66, ano? Buti nila 6:36. Pero ang gusto kong makita natin, sila, hindi po pwede yung maghapon na hindi sila nakapagdasal. Parang tayo eh. Hindi pa mabigat ang sitwasyon, tsaka tayo mananalangin. Pero pag walang mabigat ang sitwasyon, okay lang. Sige lang. Diba? Pero pagka mayroong mahigpit na pangangailangan at mahigpit ang sitwasyon, nagkakandaluha, lumuhod, tumulong sipon, tumulong luha, huwag lang may kasamang tutulong sa tenga, iiyak talaga, gulgulong-gulong, o makakagulgo. Pero minsan nakalulungkot pag nasagot ng panalangin, alam na, nakalimutan na naman ang Panginoon. Kaya nakita natin, ang mga mananagumpay, nagbabantay. Mapagbantay, ang mga mananagumpay, hindi matitulay. Ang mga mapagtagumpay, mapanalangin. Yun po ba? At pang-apat, tignan natin ang Proverbs. Ito, kung muna natin naririnig ito. Palagi natin naririnig. Pero ang tanong, minsan palagi natin naririnig, pero ang tanong ba yung sinasa pamuhay natin? Proverbs chapter 3, verse 5. Yan, alam mo yung nanay. Ang sabi po doon, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. Kumiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang matagumpay na Kristiyano ay mapagtiwala. Una sa Diyos. Kaya ang victorious Christian in letter B, vigilant. In letter I, immovable. In letter C, come to God in prayer daily. And number 4, trust God. 50%? 100%. Magtitiwala kahit sa gitna ng kawalan. Magtitiwala kahit sa gitna ng karimlan. Magtitiwala sa anuman ang kalalagayan na alam niyang mayroong Diyos na makapangyarihan. Sa gitna ng banta ng mga pandemya, COVID, problema, kawalan, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, but andun yung pagtitiwala ng Diyos ay kayang kumilos. Amen po ba? Yun ang mga mananagumpay na Kristiyano. Pag pinag-aralan mo from Genesis to Revelation, ang mga naging mananagumpay na Kristiyano, yung marunong magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Nagtiwala si David laban kay Goliath dahil sa pagtitiwala ni David sa Diyos. Nagtagumpay, sino pa po yung kung marami sila, unti-unti, binawasan, sino yung istorya nun? Kung maaalala nyo, 10,000 sila, sabi, yung iinom ng, parang gumamula sa tubig, pero yung sinanong ng tubig, yun ang makikira. Pero yung istorya po yun, kung naaalala nyo. Kay Joshua, tama po ba? Tama po, na makita natin, sa dami ng susugod, pero ang natira ko, konti, para ipakita na hindi dahil marami kayo, kaya kayo nanalo. Kundi dahil sinamahan kayo ng Diyos dahil nagtiwala kayo. Amen po ba? At marami pang mga kwento sa Biblia na naglagak ng tiwala sa Diyos, naging mananagumpay.
Amen po ba? At yung kanilang pagtitiwala, hindi lang dahil may pagpapala. Lord, hindi anuman ang sitwasyon, sabi nga ng mga awitin, ako'y nagtitiwala sa iyo. Amen po ba? Hindi tayo nagkamali. Tama ba ko yan? Ikang sabi sa Lord, hindi ako nagkamali. Nagtiwala sa iyo. Diba? Amen? Hindi talaga tayo nagkamali. Sapagkat yung pinagkatiwala natin ang Diyos na makakamali. Amen? And last, susunod na yung katugtong ng victorious pamabuo. So 5 letra muna tayo. Vigilant, immovable, come to God in prayer, and trust God completely. And number 5, tignan natin yung 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. And Samuel said, "Had the Lord as a great delight in burnt offering and sacrifice, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the path of drums." At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng piling ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maiging kaysa hain. Amen? Yung mga bagay na inutos si Samuel, pinadaan ng Diyos kay Samuel na dapat gawin ni King Saul. Pero lahat ng inutos, sinuway ni King Saul. Kaya ito yung istorya na sinabi ng propeta ng Diyos kay King Saul na obedience is better than sacrifice. To be victorious, napakahalaga ang salitang obedience. Past week na ito, past month, nakita ko yung pinost si Kuya Matthew. Nagbigay siya doon ng isang ilustrasyon na mahal yung babae, pero yung babae, ilalayo siya sa Panginoon. Ang sabi niya doon sa kanyang pinost, kahit mahal yung babae, kailangan mo i-give up upang sundin yung Panginoon. Ano po ba? Yung mga bagay na minsan kung yun ang magiging hadlang sa pagsunod sa Panginoon, pero mahal mo yung babae, kailangan mo i-give up. Dahil mas mahal mo ang Panginoon. Pero minsan, mahirap, sumunod. Pagkamat, ang mananagumpay na Kristiyano, obedience is better than sacrifice. May kwento nga dyan, ba? Nagkakaroon ng revival. Yung pastor, nanawagan sa harapan, lahat ng gusto ng panalangin, yung mga dapat isuko sa Panginoon, pumunta kayo sa harapan. Pinanalangin at talaga naman nagkapuspusan. Minsan eksena doon, minsan lalaki ay talaga naman pati hindi ang habol doon. Talagang pumalahaw ng iyak doon sa gitna ng kongregasyon. At talagang halos himatayin, kakain niya. At yung kanyang mga kasama nagpa-pray, medyo lamang nga sa ano, talagang antindi ng sinunod ng librante para sa kanya, para sumunod sa kanya. Curious si pastor. Nung matapos yung service, kinausap si brother. Brother, talagang matindi yung palahaw mo sa Panginoon na talagang gusto mo sumunod. Sino may sinurrender mo? Yun nga po problem mo, pastor eh. Nag-i-struggle ako isuko yung unbeliever kong hindi. Kaya pala pumapalahaw, hindi dahil gustong sumuko, isurrender lahat sa Panginoon. Yung pala, ayoko Lord, ayoko. Yung pala, sa kanyang isip, ayaw niya. Ayaw isuko yung believer na girlfriend. Kala natin nakakabless sapagkat yung umiiyak. Yung pala ayaw. Mga kwento na napakaganda na ako narinig ko yung kwento ni Pastor Masaredo yung daddy, di ba? Meron narinig ko sa amin ni Kuya, Kuya Matthew. Tama ko natawag sapagkat yung lalaki ay may nagusong babae, sabi ng Panginoon, huwag yan! Pero napakaganda, Pastor eh. Yun ang gusto ko ibigay sa iyo. Sabi niya, Panginoon, isang ano na lang yun eh. Parang, mamamatay na eh. Pero sabi ng Panginoon, yun ang gusto ko mapangasawa mo eh. Sa madaling salita, sumunod siya sa Panginoon. Ang pinakasalan niya, yung isang mamamatay. Sabi niya nga, kinasal sila, pinahospital pa niya yung babae. Pero sabi niya nga, mabuti ang Diyos at sumunod siya. Sapagkat yung gusto niyang babae, mas maagang namatay. Pero itong babae, ginusto niya, abay yung makarecover, ay sobrang naman pala napakaganda. At talaga yung parang siya lang, sabi niya sa kanya, you are blessed. At nakarecover yung babae, bukas, sabi niya, saksakan mo talaga ng ganda.
sabi niya, hindi ako nagkamaling sumunod sa Panginoon. May mga pagkakataon ng pagsunod na gagawin natin, mahirap, madali. May mga pagkakataon na ayaw mong sumunod. Pero pag sumunod ka, nakapagpapanggap. At pag pinag-aralan muli natin ang Biblia from Genesis to Revelation, ang sinamahan ng Diyos, ang pinagpala ng Diyos, ang naging mananagumpay ng mga anak ng Diyos, yung marunong sumunod. Noah became blessed by the Lord. Bakit? Sumunod siya. Amen? Abraham is nga doon, walang makakapantay sa aking amo sa pagyaman. Pero pag tinignan mo si Abraham, hindi talaga namang may mga pinagdaanan. To the point, nagsinungaling pa. Kapatid ko yan, si Sarah. Para lang hindi siya patayin. Pero matindi talaga ang Diyos, no? Bago sipingan ng Paraon, si Sarah, sawa yan. Pero pag tinrace mo naman, half-sister niya. Half-life, pero that is life. Pero nakita natin, nung sumunod pa rin si Abraham, sabi niya nga pinagpala sa Diyos. Amen po ba? At makikita natin ang istorya ng Biblia at mga istorya ng mga mananampalataya, mga kwento sa buhay na namin ni Mama, ng inyong mga ina ay talaga naman mahal na ina. Sa buhay ni Lola ninyo, maraming kwento kapag talagang sumusunod na pagpapala. Pag sumusuway, napapalo. Diba? Kaya sa hapong ito, anong gugustuhin natin? Mananagumpay, talunan. Ang mananagumpay. Una, sa salitang victorious, vigilant. Magbantay tayo. Ano na ba ang katatayuan natin bilang mga mananampalataya? Asa na ba akong level? Ako ba'y nasa level 9, going to 10? O baka naman ako'y nasa 5, ako na sa 5. Ayaw na natin inindag. Magbantay tayo. Number 2, ano man ang sitwasyon, huwag tayong matitingan. Amen po ba? And number 3, palaging lumapit sa Panginoon sa panalangin. And number 4, always trust God completely. And number 5, obedience is better than sacrifice. Tayo manalangin. Salamat po sa hapon ito, Panginoon, na yung pagnanais mo ng iyong mga anak ay maging mga mananagumpay. Salamat po, Panginoon. Natuloy nga po sa hapon ito. Tawarin mo po kami kung minsan may mga pagkakataon ay hindi kami nagbabantay. Gusto namin sumuko, nakakalimutan ng panalangin, nawawalan kami ng pagtitiwala sa iyo. Sumusuway kami sa iyo. Forgive us this afternoon, Lord. At hayaan mo sa hapon ito, makita mo po sa amin ang salitang pagbabantay. Makita mo po sa amin ang hindi pagsuko. Masumpuan mo sa amin ang patuloy na nananalangin. Maging lifestyle po namin ang pananalangin. At salamat po, masumpuan mo ng aming 100% na pagtitiwala sa iyo at pagsunod sa iyo, Panginoon. Magkakahanda magsunod.
buhay, pati ito ang Panginoon. Sa gitna po, pinagdaraanan ng aming buhay, mga mananampalataya sa bawat kapatiran ng aming bansa. Kaya po mga mananampalataya, patuloy lumasunod sa pagtatagumpay. And I declare victory sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Yes, Lord, dito sa mga gawain, I declare victory, O God. Salamat po, even ang aming bansa. We declare victory, maging mapagtagumpay sa bawat mga Pilipino, Panginoon. Salamat po sa amin. We honor you, Lord. We glorify you. We bless your name, Lord. Hallelujah. Yes, we honor you. We worship you, Lord. Salamat po sa hapon ito. We glorify you. Ikaw ang Diyos na mabuti. Diyos na patuloy po na nagbibigay katagumpayan sa bawat isa. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen.